everyone, it's me again, VA Krisha, and ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng portfolio. So ito, basic na lang to kasi meron na akong pinapamigay na free portfolio templates. So may mga guide na yon and may mga details na yon kung ano yung mga kailangan yung ilagay. Ito yung pinaka-unang portfolio na ginamit ko nung nagsa-start pa lang ako. So ganito yung itsura niya. Ayan, nandiyan na agad yung profile picture ko, yung name ko, and pinaka-greetings sa makakabasa or sa client. And then, ito, yung about me, content details about me, skills ko, soft skills, and hard skills. And then, dito yung mga services na ino-offer ko, nakalist lang dyan. And then, ito yung tools na may mga experience ako. Tools na mga ginagamit ko. Social media content na ginawa ko before. Ayan, mga social media content na ginawa ko. Mga video, mga reels. And then, ito yung mga logo na ginawa ko. Flyers na ginawa ko. And ito yung parang pinaka reason kung bakit ako i-hire ni client. Ayan. Tapos kapag kinlik to, and pag kinlik yan, madadirect sila sa email ko. Pwede na lang ako ma-email agad. Ito yung mga feedback ko from my previous client. Ayan. So, ganito yung itsura ng portfolio ko before. Pero ngayon kasi, ito kasi 2023 pa to, yung portfolio ko na to. I don't know if effective pa rin siya until now. But, may ginawa kasi ako newer version ng aking portfolio. Ito yung updated na portfolio na for 2025. Right now, ang portfolio lang na meron ako is yung pang social media management ko. Ganito yung itsura niya. Ganito lang yung bagong portfolio na meron ako. Pang social media management lang to, walang pang VA. Hindi siya pang VA na portfolio. Ito yung ginawa ko. Ayan, ganyan itsura niya. Mas maganda na to kasi website siya. Ayan. Ito yung mga previews, mga feedback din. And then, ayan lang. So, contact. Pero, ayan. Tapos, ito, mga clickable yan. Mga clickable yan lahat. Kapag kinlik yan, may dadirect sila sa Facebook ko, sa Facebook page ko. Ayan. And then, for example, click natin to kung gusto natin makita yung mga social media management. Nabagal lang siya since Canva ko nga lang siya ginawa. Ayan. Ito yung mga social media content calendar na ginawa ko sa mga clients ko before. Andyan yung mga samples. So, check natin yung portfolio. Punta tayo sa portfolio. Hintayin lang natin. And, for example, gusto nyo makita yung email marketing na ginawa ko before. Ayan, nandyan siya. Email marketing, ayan yung mga newsletter yan na ginawa ko before. And then, pag kinlik natin tong services, ayan yung lalabas. Diba? Book a free call pa. Oh. Ito yung calendar ko, tapos nakalagay onboarding process ko, services na ino-offer ko. Ayan, diba? Ang pretty niya. And hindi nyo kailangan agad gumawa ng ganun ha. Kasi ako, ngayong year ko lang yun ginawa. 2025. Ngayong year ko lang yun ginawa. Pero before, yung ginagamit ko talagang portfolio ito. Nung nagsa-start pa lang ako. So, kung nagsa-start pa lang kayo, hindi nyo kailangan gumawa ng ganong portfolio, okay? Madadevelop nyo yun, magagawa nyo yun kapag may 2 years experience na kayo, 3 years experience. Pero sa start, hindi nyo kailangan. Ganito lang, simple portfolio lang yung kailangan nyo. So, ito, free ko lang din tong binibigay, yung portfolio template na to. Ganyan yung name dyan, tapos yung ang tawag dyan, statement nyo. Yung mahuhook yung clients. And then dito, about me, picture nyo dyan, of course, tapos yung overview, or simple, short details about you. And then, dito yung mga services na ino-offer nyo. Palitan nyo lang itong mga to, kahit wag nyo nang palitan yung image. Kailangan nyo palang palitan yung image. Ibig sabihin yan, yung may mga square na yan, ibig sabihin yan, pang pro yan. Yung may crown, ayun,
So, kailangan nyo palang palitan tong tatlong image na to. Pero ito, hindi na kailangan. Palitan na natin siguro now, para hindi na kayo mahirapan. So, for example, laptop. Ayan, nakita nyo kung ano yung pinindot ko. Pinindot ko tong elements, tapos search ko lang laptop. Lalabas na dyan yung mga kailangan, yung mga pwede natin gamitin. Dito tayo sa photos, wag dito sa graphics, pangit yan. Ayan. Hanap lang tayo ng free. For example, ito. Lipat lang natin dito. Ayan, hindi pala siya malipat. So, i-align mo lang. I-align lang natin. Dapat ka-size niya. Yan, ka-size na ba? Hindi pa. Yan, ka-size na. So, ang gagawin natin dyan, di ba ganyan siya? Parang nasa taas siya. Hindi ito masyadong makita. Ito kasi mga nasa ilalim to eh. So, ang gagawin nyo, click nyo yan. Click nyo yung position. Click nyo tong layers. Tapos, ilalagay dapat natin siya sa ilalim. Dapat nasa taas tong parang, ito yung parang pang blur eh. Yung pang dilim-dilim effect. Ayan yun. Kasi pag tinanggal natin yan, kitang-kita siya. Diba? So, dapat yung mga picture, nasa baba siya ng dilim-dilim effect. Okay. Next naman, palitan natin to. Ang dami. Kaya nang bahala magpalit niyan, ha. Tinuruan ko na kayo kung paano. So, next page na tayo. Lobat na ako kasi, kaya nagmamadali na tayo. Sorry na. So, next naman, project 1. Ano lang to? Ilalagay nyo dito yung parang, kahit wag nyo na itong palitan yung picture, ilagay nyo lang dito yung details ng project na ginawa nyo. For example, I work with business coach. And then, ganito yung mga ginagawa ko. Gumagawa ako ng 20 contents for 1 month. Sa kanya, ako yung nag-i-schedule, ako yung naglalagay ng caption, ng hashtags. Pero in English dapat, ha? So, ayun yung ilalagay nyo dito. Description lang ng project na ginawa nyo. Same sa project number 2 and project number 3. Kung isang project pa lang yung nagagawa nyo before, i-delete nyo tong 2. Click nyo lang tong 3 dots. Tapos, delete page. Okay? Tsaka tong project number 3 kung wala. Pero kailangan na maglagay kahit isang project lang. Ang nare-recommend ko, gumawa kayo ng Facebook page nyo, for example. Tapos gawa kayo ng mga contents doon for 1 month. Ayun yung ilalagay nyo sa project 1. Para lang may mailagay kayo. Kasi kailangan yung may mailagay dyan. Walang silbi yung portfolio kung wala kayong ilalagay na project. Next, tools I use. Nilagay ko na dito yung mga tools na usually na ginagamit. Pwede nyo tanggalin yan. Ayan, kung hindi nyo siya ginagamit. Okay, tapos pwede kayong mag-add. Ito, kailangan nyo itong palitan kasi may square siya. Ibig sabihin, ayun nga, Canva Pro dapat, hindi siya for free. Or pwede rin gawin nyo, mag-search kayo sa Google. For example, Meta logo. Download nyo yun. From Google ha, from Google is-search nyo Meta logo, download nyo yon. Tapos pag nasa PC nyo na or nasa laptop nyo na, upload nyo lang dito, upload files, ayan, i-upload nyo lang dyan yung logo, tapos lalabas yon. For example, ito na yung logo na na-upload nyo, pwede nyo siyang ilagay dyan, ganyan, pwede nyo siyang ilagay dyan. Okay, projects, ayan, yung mga picture dito sa project 1, pwedeng ayun yung ilagay nyo dito ha. Tapos ano lang, summary lang, description ng 3 projects. Sabihin nyo lang, ito yung mga social media management, kineme na ginawa ko, ganun. Description lang. Next tayo, client feedback. Ayan, dito sa client feedback, ito, description lang ulit. Basta pag may nakita kayong ganyan, mga description lang yung kailangan nyo ilagay. Sabihin nyo lang, these are the feedbacks my clients gave me while I work with them, or ganun, kineme. And then dito yung mga screenshot. Like, di ba? Sa WhatsApp, nakikipag-communicate kayo sa client, screenshot lang. Kapag kinomplement kayo ng client, i-screenshot nyo. For example, after ng interview, di ba, magme-message kayo sa kanila. Tapos, syempre, magre-reply sila sa inyo. For example, sinabi nung interviewer or ng client, ang ganda ng attitude mo, ganyan, but for now, hindi ka pa naman i-hire. Ang screenshot mo lang doon, yung sinabi ni client na maganda, yung ang ganda ng attitude mo. Ayun ang screenshot nyo, tapos ilagay nyo dito. Okay? Kaya, every after interview, manghingi kayo ng feedback sa mga interviewer. Di kaya yung feedback ng friend nyo,
Sabihin nyo, oh friend, maganda ba yung mga ginawa kong content? Maganda ba yung mga graphics na ginawa ko? Anong feedback mo? Yun, pag nag-reply yung si friend mo, screenshot mo yun, ilagay mo dito. Packages. Ito yung mga sample packages na pwede nyo i-offer sa mga clients. Kayo na bahala sa mga prices. Ayan. Kayo na bahala. And kayo na rin bahala maglagay ng mga tasks na pwede nyo gawin sa price na yon. And then, ito yung pang last. Dapat meron kayong call to action. Lagay nyo lang dito, ilagay nyo lang dito na yung something na makaka-hook sa mga clients, something na mapapa-click sila dito sa email nyo para i-email nila kayo. Okay? And then, of course, lagay nyo dito yung WhatsApp number nyo kasi usually ayun yung ginagamit ng mga direct clients. Tapos, lagay nyo lang kung saan ba kayo based, Cavite, Philippines, ganun. And then dito, of course, yung email nyo. And picture nyo ilalagay nyo dito, of course. Ayun lang. Simple lang na portfolio, but malakas yung dating. 'Di ba? Ang ganda. So, kung ayaw nyo ng ganitong color, pwede nyong palitan yan. Tinuro ko sa inyo kung paano gamitin tong Canva, so panoorin nyo na lang. Yun lang. Thank you for listening and watching this video. See you on my next tutorial. Bye!